ginagawa ko tong video na to para erase yung concern na nakakita ko ng another Facebook page na parang nire-purpose. Kayo nang bahala humusga guys ha. Ayan, hi guys. Gusto ko lang i-share itong isang, actually dalawang video siya eh. Kasi napansin ko, itong YouTube channel na to, na kung saan nakasubscribe rin tayo, Sports TV PH, yung title nitong video niya sa YouTube na posted 4 hours ago. Yung oras kasi ngayon, 3:01 AM, Monday, July 22. So, 4 hours ago, mga around 11 o'clock siguro ng gabi, pagkapanalo nung Strong Group Philippines, gumawa siya ng content. Okay? So, check nyo to guys, ito yung title, Champion ang SGA, tanggal ang angas at kadayaan ng kalaban, Kiefer Ravena, clutch 3 points. Ayan. So, meron siyang 475k na subscribers sa YouTube. Ginagawa ko tong video na to para erase yung concern na nakakita ko ng another Facebook page na parang nire-purpose. Kayo nang bahala humusga guys ha, pero ako based sa observation ko talaga, directly dinownload tong video niya, original content to ng guys ha, ng Sports TV PH. So based lang guys sa observation ko, pagka-upload niya ng video 4 hours ago, dinownload ng FB page yung video na to, tapos in-upload sa FB page niya. Okay? Pagka tinignan natin yung FB page niya guys, itong nakikita nyo dyan, nag-champion ang Strong Group. Nakalagay 2 hours ago. Ayan o, 3:57 seconds yung duration. Ito, nasa, kita nyo, yung duration din nasa 3:58. So, walang edit-edit, parang ang ginawa lang dito, dinownload, nire-upload sa Facebook. Okay, papakita ko sa inyo guys ha, para makita nyo yung comparison. Ang gawin natin, i-play lang natin yung maliit na portion nitong video ni Sports TV PH. Ito yung original niya. Ito yung original creator based on my opinion. Obvious naman eh. Okay, play na natin. Saglit lang. Nakakabaliwan ng yare, Kiefer Ravena, clutch 3-point shot. Tanggal ang angas at yabang ng kalaban, kampyon ng SGA. So, heto na ang... Ayan ha. Yun lang part na yun. Tapos, i-play din natin tong isa. Basta huminto tayo dito sa part na yung merong nag-flash na picture ng SGA nasa gitna si RJ Abarientos. Tapos ito yung sa Facebook. Pag plinay natin to, tignan nyo, pakinggan yung maigi yung mga phrase, yung mga words. Tapos ang nangyari dito parang in-adjust lang or minodify lang yung audio. Pero yung content talaga galing dito sa original creator pa rin. Based sa opinion ko talaga, repurpose lang to. Kawawa naman yung original creator. Mali yung ganito. Lineup ngayon ng SGA. Ayan ha. Ravena, clutch 3-point shot. Tanggal ang angas at yabang ng kalaban, kampyon ng SGA. So, heto na ang pinaka-inabangang championship. So, eto na yung pinaka-abangang championship. Sige, yan na lang natin. Tapos balikan natin yung original. Grabe. So, heto na ang pinaka-inabangang championship game sa William Jones Cup kung saan makakalaban ng ating Strong Group PH ang Team A ng Taiwan. Good news at kompleto ang lineup ngayon ng good news at kompleto yung lineup. Doon tayo huminto dito. Dito sa kabila, yung original creator. Angas at yabang ng kalaban, kampyon ng SGA. So, heto na ang pinaka-inabangang championship game sa William Jones Cup kung saan makakalaban ng ating Strong Group PH ang Team A ng Taiwan. Good news at kompleto ang lineup ngayon ng SGA na pangunguna ng kanilang starting 5 na si Hending Ravena. Kahit mag-random tayo ng 220 Uy pa si Kiefer Ravena sa import ng Taiwan. Natapos ang third period, abante pa rin naman ng SGA ng 50-55. Fourth and final quarter, heto na't nagulat ang SGA sa nagawang 11-2. Basta doon tayo kay parang may physicalan si Kiefer Ravena. SGA na pangunguna ng kanilang 220. Around dito yan. Sige, play natin. Sagot ng wing 3-point shot si DJ Fenner. Pero right away, sinagot din agad dyan ng another 3-point shot ng kalaban at dito mapapaaway pa si Kiefer Ravena sa import ng Taiwan. Natapos ang third period, abante pa rin naman ng SGA ng 50-55. Fourth and final quarter, heto na't nagulat ang SGA sa... Kumbaga, hindi ko, nananahimik lang talaga ako guys. Talagang ko lang talaga to, na-observe ko. Kasi, syempre, ina-update ko yung sarili ko sa mga basketball news. And congratulations na rin sa Strong Group Athletics Philippines na nanalo sila ng championship sa 43rd William Jones Cup. And
wala talagang naano ko lang talaga. Kasi nanonood ako ng YouTube and Facebook tapos for some reason na-observe ko, ba't parang parehas to dun sa isa. Kaya ano, ang ginawa ko dito, nakapag-comment na ako kay Sports sa TVPH dito sa video niya na to para lang malaman niya na, para lang ma-raise yung concern na ano. Baka hindi niya kasi alam na may nagre-repurpose ng content niya. Pero ano guys kay Sir Sports sa TVPH, i-review nyo na rin sa end nyo. Ayoko naman yung masyadong yung mamaro. I-review nyo rin sa sarili nyo kung talagang repurpose yung content. Pero based kasi sa opinion ko na third party na kumbaga yung another person na nanonood ng mga content, talagang para sa akin, repurpose siya. So kinuha po yung content ninyo ng ibang tao tapos in-upload sa sariling FB page nila. Ngayon, ang gusto kong i-point out dito, ang takeaway natin, kung itong Facebook page na to ay hindi po associated sa inyo, Balong Gaming, o kita nyo, 3.7k followers, video content creator daw siya. So, paki-review na lang po, sir, kung sa inyo po ba itong, kumbaga, kasi kung associated po sa account ninyo to, or talagang, kumbaga, sa YouTube nyo yun yung pangalan nyo, pero sa Facebook page ninyo, gumawa kayo ng another page na ito yung pangalan, tapos video nyo talaga to na ano, okay lang yun kasi sarili mo naman pala yun eh. Ikaw rin pala yung gumawa kaya wala namang kaso kung yun yung situation. Pero kasi kung hindi niyo alam na yung content niyo nire-repurpose tapos nilalagay sa ibang Facebook page, parang unfair naman po yun sa inyo kung hindi directly associated sa inyo tong taong to or itong Facebook page na to. Kasi ang hirap naman kasi gumawa ng content. Kumbaga, meron naman kasing fair use policy. Pero kasi pag sinabi mong fair use policy, pwede kang kumuha ng clip from another source, pero kailangan gagawin mo siyang transformative or mag-add ka ng value by sharing your own opinion, meron kang critical input, kumbaga meron kang ambag doon sa video para mas magkaroon siya ng originality. So okay lang yun, kahit basahin nyo yung YouTube policy sa YouTube guidelines, and then same with Facebook, most likely ganun yan. Dito na lang sa community post ko maglalagay din ako ng ano, parang maglalagay din tayo ng attention dito kay Sports TVPH para alam lang rin niya. So yun lang guys, yung takeaway ko lang dito, sana kapag gumagawa tayo ng content, iano lang din natin, yung irespeto naman natin yung gawa ng ibang tao. Huwag naman natin directly kopyahin tapos i-upload sa sarili nating mga social media accounts. Kawawa naman yung original na gumawa ng content. Ang hirap kasi gumawa ng content tapos kokopyahin mo lang tapos i-re-upload mo. Kawawa naman yung original creator. Okay? So maraming salamat. And kung kilala niyo si Sports TVPH, pakisabi na lang rin. Tapos kayo nang bahalang humusga.